Hello guys, for today's video magkakandak tayo ng pre-operations check-up sa ating machine na Kubota tractor. Siyempre unang-unang i-check natin yung kanyang mga langis. Hugutin lang natin yung kanyang dipstick. Then pupunasan natin yan. Then tsaka natin isoli ulit para ma-check natin yung tamang gauge ng kanyang langis. So dito meron tayong maximum at saka lower level. So at least as a 3/4 man lang yung ating oil. So kapag kulang siya, kailangan natin siyang dagdagan. Then tsaka syempre, tsaka natin isoli ulit. So dito nga naman pala makikita yung kanyang front axle oil. So dito yung kanyang gauge, and then ito naman yung kanyang salinan. So ang nilalagay naman sa kanyang front axle ay gear oil 90. So natin yung kanyang hood. Oops. Siyempre mahalaga rin na i-check natin yung kanyang mga air cleaner. So sa Kubota nga pala meron kaming dito sa Kubota meron kaming dalawang element ng air cleaner. Isang inner at saka outer element. Itong outer element lang naman yung karniwang nililinis dyan. Kasi ito lang naman yung natudumihan ng karniwan. Itong inner element ay secondary element lang yan na kung sakaling barado na talaga itong outer at saka pa lang siya makakalinis. Yan, tamang paglilinis ka pala ng air cleaner ay bubugahan ng hangin yan dito sa loob. Dito. Bawal siyang bugahan dito sa labas kasi pag binugahan mo rin sa labas, lalo lang sumisiksik yung dumi sa loob. So, kung wala naman tayong compressor, pagpaganin lang natin siya ng ganyan lang. Dahan-dahan na pagpag lang para hindi siya masira. Next naman natin nalagyan yung kanyang radiator screen. So, iangat lang natin tong lock niya. Then papagpagin lang natin dito yan ng basakan. So kapag madumi kasi ito yung isang nagiging cause ng kanyang overheating. So kailangan mapanatili natin ito na malinis. Tsaka siyempre kailangan natin linisin yung kanyang radiator screen. So sa paglilinis ng radiator screen, kailangan bugahan lang siya ng hangin. Tsaka siyempre medyo malayo siya para maiwasan yung pagkasira ng kanyang radiator pin. Kasi pag barado ang ating mga radiator screen tsaka nagkakos siya ng overheating. So sa radiator naman, sa tubig ng radiator, dito naman sa check. Ito yung kanyang radiator cap. So iwasan nating buksan itong radiator cap kapag mainit ang makina. So pag mag-check tayo ng tubig, mas maganda sa kon lang tayo mag-check sa kanyang water reservoir. Pero pwede rin natin i-check dito. Pero mag-maingat lang kasi bawal natin buksan to kapag mainit. Kasi baka sumabog. Maaari tayong madisgrasya. Ito nga pala yung kanyang water reservoir. So meron siyang low level then full level. So ito ngayon ay nasa 3/4 lang siya. So kailangan mapanatili natin yan at least sa 3/4 or sa full level. So ang idagdag natin dyan ay premix coolant yung 50-50 or distilled water. So hindi pwedeng ilagay dyan yung mga tap water, yung mga galing sa poso, sa faucet. So bawal yun ilagay kasi nagkakos yun ng pangalawang at saka nagpagkakaroon ng lumot. Then kapag ang tubig kasi na hindi distilled, kapag gumulo, nagkakaroon siya ng chemical reaction, yung parang puti-puti siya. So para maiwasan yun, kailangan na premix coolant yung ilagay natin. Tsaka syempre dito sa baterya kailangan lagi ma-charge pala siya mabuti. Tsaka syempre lagyan natin ng garasan para hindi siya maiwasan yung pagkakaroon ng asin-asin o rin pamumuti. So ito naman yung kanyang water separator. So papansin nyo merong kulay pula sa loob yan. Yan yung kanyang floater. Ito yung kanyang maximum para sa water.
So kapag umangat kasi ang floater natin, ibig sabihin may tubig yung crudo natin. So kailangan natin siyang linisin. Kasi ang tubig ay mas mabigat kaysa sa mga crudo. So ilalim yung tubig, aangat yung floater, kailangan na natin siyang linisin. So wag na natin paabutin na maabot dito sa may kulay puti. Kailangan malinis agad. So iwasan din natin maitapon itong kanyang floater. Then ito ang kanyang fuel filter. So ang fuel filter, pinapalitan yan kapag pumapali ang makina. Then kung halimbawa naglinis naman tayo na nagkaroon ng hangin-hangin o hinahangin yung makina natin. So mapapansin nyo itong knob na to. Itong knob na maliit. Pipihitin lang natin yan paluwag, then paandarin natin yung makina hanggang mawala yung hangin ng makina. So hindi natin kailangan magluwag ng ibang tornilyo. Ito lang yung kailangan natin buksan. So kapag okay na ang makina, ihigpit lang natin pabalik yan. So pipihitin nyo lang ng kamay guys, okay na malambot lang siya. Ayan. Then ihigpit nyo lang kapag okay na ang makina. And then ito nga para din yung kanyang salinan ng langis. Tsaka syempre kailangan din natin i-check ang kanyang fan belt. Kasi pag maluwag ang fan belt, hindi dalawang maging cause niyan. Mag-overheat ang makina, tsaka syempre hindi magkakarga yung baterya natin. So kailangan na ma-maintain natin yung higpit ng fan belt natin. So kailangan araw-araw din siyang check. Para naman sa kanyang transmission oil. So ang traktora kasi ang kanyang transmission oil, hydraulic oil, brake oil ay isa na. So dito na natin makikita yung kanyang dipstick. So ganoon pa rin, i-check natin. Pupunasan lang natin. Then meron siyang low level tsaka maximum level. At least sa maximum siya, or sa 3/4 man lang. Pero mas maganda ma-maintain natin na sa maximum level siya. So ang langis na ginagamit namin dito sa transmission ay UDT or yung hydraulic fluid. Then punta naman tayo sa kanyang mga clutch and brake. So dito sa amin sa Kubota, meron kaming standard para sa pre-play ng brake. Ang tamang pag-check ng brake pre-play ng traktora natin ay kumuha lang tayo ng panukat, mga pwedeng metro, ruler. So ipupush lang natin yan, yung kanyang play. So itulak natin ganoon, then i-check natin. Kailangan ang sukat niya na sa 15 to 20 mm. So pasok siya sa 15 to 20 mm. So dapat kabilaan niya na ganoon ang sukat niya. Ayan. So 15 to 20 mm, halos sa 17 lang siya. So ibig sabihin okay yung adjustment siya. Ang preno kapag nauupod, kung siya, lumalaki yung play niya. So kailangan i-adjust kapag lumaki yung kanyang play. Pag lumagpas na siya ng 20 mm. So dito nga pala i-adjust sa kanyang mga rod. So luluwagan lang natin itong kanyang lock nut. Then pipihit natin itong kanyang turnbuckle para may adjust natin to. So itong adjuster na to ay para dito sa right brake. Ito naman para sa left brake. Then ito yung kanyang parking brake. Siyempre kabilaan yung adjustment niyan. So punta naman tayo sa clutch. Para naman sa ating clutch pre-play, ang clutch pre-play namin ay mayroon kaming 20 to 30 mm. So iset natin siya, kailangan ang sukat niya ay sa 20 to 30 mm. Then lalagyan natin panukat, ipupush natin. So dapat ang kanyang sukat ay asa 20. So asa 20 pa siya, so pasok pa siya. Kapag bumaba na siya sa 20 mm, kailangan na natin adjust. Ibig sabihin, tukod na yung clutch natin. So matigas na siya. Kasi ang clutch natin, kapag nauubot, uupo ay tumitigas. So dito natin siya i-adjust sa may turnbuckle niya. Yan. So kailangan maintain natin yung 20 to 30 mm. Siyempre guys, huwag natin kakalimutan yung mga kailangan namang grasahan.
So ito yung kanyang mga grease nipple. So halos lahat, pansin natin, mga grease nipple na ganyan, kailangan yan nagrasahan natin. At least twice a week kung lagi natin ginagamit. So sa mga tie rod end, sa mga joint, merong mga kanyan, mga grease nipple. So balik kabilaan yun guys pag sa tie rod end. Then dito sa ilalim meron din yan. Ayun o. Tsaka syempre guys, kailangan din pa natin i-check yung mga ganyang gulong. So kahit visual check lang sa mga gulong, then yung kanyang mga tornilyo, para sigurado lang natin na kapag nag-operate tayo, hindi tayo magkakaroon ng aberya. Ayun guys. So yun lang guys for today's video. Salamat.